Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na si dating House Speaker Martin Romualdez ang mambabatas na saklaw ng bagong asset freeze order ng Korte at ng Anti-Money Laundering Council. Hiniling naman ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na hadlangan ng paglabas ng bansa ni dating Senate President Chis Escudero. Nakatutok si Darlene Cai. Si former Speaker Martin Romualdez, na-freeze na yung kanyang... Ayun. So si former Speaker Martin ito. Kasi Linawin natin from what? From the Court of Appeals to? From the Court of Appeals. Galing na mismo kay Ombudsman Boying Remulla. Si dating Speaker Martin Romualdez ang tinutukoy na mambabatas sa anunsyo ng Anti-Money Laundering Council kahapon na pina-freeze ng Court of Appeals ang mga ari-arian. Ayon sa AMLAC, sakop ng freeze order ang 25 bank accounts at 10 insurance policies na nakapangalan sa mambabatas. Inisyuhan din ng freeze order ang mga ari-arian ng isang business associate ni Romualdez at isang corporate entity na may kaugnayan sa kanya. Sabi ng AMLAC, para sa CA may probable cause para iugnay ang kanilang mga ari-arian sa plunder o pandarambong at direct and indirect bribery sa mga maanumalyang flood control projects. Bago nito, nag-issue noong Miyerkules ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hold Departure Order kay Romualdez. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng lumabas ng bansa. Sabi ni Remulla, patikim pa lang daw ito. Nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kay Romualdez. Pero sabi ng Ombudsman, nakatakda na silang magsampa ng mga kaso sa susunod na linggo. Actually, isang kaso pa lang yan. Pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Meron pa. Naku, napaka-init. Mainit yan. Sinagot din ni Remulla ang hiling ng kampo ni Romualdez na mag-inhibit ang Office of the Ombudsman sa pag-iimbestiga sa kanya. Dahil saan nila'y preconceived position ni Remulla sa mga issue laban sa kongresista. No such thing as inhibition. No such thing. Basahin nyo kasi yung Sabi ko sa abogado, nagsasabi niyan, baka absent ka nung tinuturo yan, go back to law school. Prosecutors are supposed to side with the victims of crimes. Ayun, di ba? Tama. Ngayon, ano ba ang Office of the Ombudsman? Ang origin po namin sa Pilipinas, tanod bayan. Tama. Kami ang bantay ng bayan para ang mga corruption ay mabantayan. Katungkulan po namin sa saligang batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kumuha ng karagdagang pahayag mula kay Romualdez pero wala pang tugon sa ngayon. Hiniling din ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na pagbawalang mag-abroad si dating Senate President Chis Escudero at contractor na si Maynard Ngu. Kanina, na-raffle na sa Sandigan Bayan 6th Division ng ex parte application para sa Precautionary Hold Departure Order laban sa dalawa. Kaugnay ito ng mga reklamong plunder, direct and indirect bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kampo ni Escudero nagsabing magpapadala raw sila ng statement pero wala pa silang ibinibigay sa ngayon. Nauna nang itinanggi ni Escudero na may kinalaman siya sa mga anomalya sa flood control projects. Sinusubukan din ng GMA News na makuha ang panig ni Ngu pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Darlene Cai, nakatutok, 24 oras.